Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, magandang hapon po sa mga ating regular viewers or manonood. Yes. Good afternoon sa inyong dalawa at sa Good ating mga afternoon po. netizen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ating pong paksa ngayon, technology at paano kumita sa produksyon ng silage para po doon sa mga ngumangata na hayop. Yan, yung laging ngumunguya, kumbaga. Ruminants. Ito yung mga ruminants, yung mga kumakain ng damo. Mhm. Yung kabayo, Yes. kalabaw, kambing, baka, ano ba ba? Yun. Kalabaw, Tupa. tupa, Yung rabbit, di ba kasama yun? small ruminant, parang ganun. Pero, Pero mga di siya kumakain fresh, yata ng oo, ng fresh silage. damo ang kinakain nila. Okay. Yung mga vegetarian, di ba considered na ruminants yan? Pwede. Dahil sa damo. Dahil sa damo. Plants. Sa mga veggie, leafy. Pero bago natin talakayan niya, mga partners, magpaalala muna tayo tungkol sa ating Seminar. Yan po, nako, Sabado na po yan, July 14, Saturday, 8 o'clock to 2 p.m. po. Yan po. Magpalista na po kayo kaagad doon sa ating numero yung nakikita nyo po sa ating monitor. Yan po. Yung paksa natin. Pagsisimula sa negosyong patabaing baboy at ang mga teknik, mga sikreto kung paano tayo hindi malulugi rito. Ang sikreto lang naman dyan, una, yung number 1, pakain. 70% kasi ng cost ng pakain. Yes, opo. Yung mga piglets ngayon, mamahal na, 3,000 na, no? May 3,500 Opo, may pa, no? 3,500. Inaabot pa ng 3,900 ang isang baboy. Opo. Walang yan. Grabe, ano? Grabe. Baka umabot yung biig na pagdating ng araw, Kasing mahal na yun ang halaga na binentahan mo ng patabay mo, mga 7,000, 8,000, ano? Presyong lechon no? Kaya mga netizen, yung tinuro namin sa inyong breeding, paano kayo magbe-breed, yung dove site, yung AI, napakalaking maitutulong sa atin yan. Tsaka may mga nagpo-post din naman na hindi lang dove site, yung in fairness naman, yung involved din sa AI, meron ako nabasang sumingit sa atin pero i-try nyo rin lahat naman welcome yan. Tama yun. Okay, so ito na ang ating paksa ngayon, mga kaibigan. Teknolohiya at paano kumita sa produksyon ng silage para sa ngumangatang hayop tulad ng baka at kambing. So, bakit ba magandang pagkakitaan ng produksyon ng silage? Yan siguro ang unang tanong natin. Ba't kasi pinag-aaralan natin ngayon ang silage? Oo nga. Tsaka bakit kailangan gumawa ng silage? Samantalang pwede ka na mag-cut and carry. Yes. Cut and carry. Pagkaputol nyo, bibit-bitin nyo kaya carry. Kaya cut and carry. Dadalhin nyo ngayon kung saan nakakulong yung baka nyo. Ayun. Kasi minsan nga dito sa Pilipinas kasi, pagka yung pinakawalan mo yung baka, minsan di na bumabalik. Oo, nakaibang, nasa ibang bahay na. Tsaka hindi lang yun. Dito sa atin, uso din yung nasa tabi na ng baka mo, nakatali. Kinabukasan, nakatali pa rin siya pero wala na yung katawan. Wala na yung mismong baka. Pero wala kang maririnig na ingay. Pero malinis. May consideration pa rin. Tinitirhan din yung may-ari. Ito, para sa iyo to. Laman loob, tinitirhan nila. So, alam nyo ba mga kaibigan na bukod sa request kasi kaya natin pinaksa itong silage, request po ng ating mga viewers, ay isa na ring industriya ito. Yes. Isang pinagkakitaan na rin ng ating mga kababayan. Dahil nung nakaraan mga partners, pinag-usapan natin kohol. Ano pa isa? Seaweeds. Ngayon, isang industriya na rin itong silage. Kulang pa yung bakat kambing lang Example lang po paano yung kalabaw, may kabayo pa tayo. Ayan, lahat yun. Kasama na po Alam yan. niyo yung tapang kabayo? May Opo. nabili na ako doon sa Paseo. Nakabak. Ang sarap pala nun. Yes. Opo. Sa Masbate. Masbate ang maraming yung luto tapang na kabayo. para siyang beef na pareho ba lasa ng kabayo at beef? Hindi kaya naloko ako daw. Ano po parang doon sa talagang kumakain ng tapang kabayo, alam nila. Pero yung tayong katulad natin na bihira, parang Hindi halos mo na kayang kilalanin. parang halos kalasa ng beef. Kasi sabi nila, what you eat is what you are. Correct. Pagkakain ko nun, Ano nangyari? kinapon ako, kinabukasan, natulog ako. Sinubukan kong tumakbo Akala ko sasabihin nyo, Hindi kayo- ang lakas-lakas ko. Hindi kayo sumipa Para po. akong kabayo Hindi. kung Nanipa. sumipa. Sinusubukan ko rin pero wala pa. Baka Wala, hindi wala. pa umiepekto yung visa ng karne. Ay, yun lang.
Okay, so ayun, sagutin natin ngayon para Aha. magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan. Miss Ana, may balita ka ngayon sa ganyang Oh, yes. industriya. Actually ngayon sa Pilipinas, mauna muna tayo sa Philippines na Philippine setting. sinusubukan na po yan at saka may isang entrepreneur na ito ang kanilang nagiging negosyo. Yung nagpapatanim sila ng maize, silage, yung kanilang ginagawa. Corn silage. Oo. Nagpapa-grower sila sa kanila lahat. Tinuturuan nila magtanim ng mais. Tapos, pagka harvest na, sila yung mag-harvest. Ayun. Hindi problema kung yung marketing. So, Mm-mm. sila na mismo ang... May pinaglalagyan. Oo, sila na mismo ang bibili ng mga mais na itinanim mo. Pero Galing. bakit kailangan pa yung silage? I was just wondering. Mhm. Samantalang meron namang cattle feeds. Iyon po. Kasi ngayon sa panahon po ngayon, medyo malaki ang presyo ng cattle feeds sa ngayon. Ibig Oo. sabihin, mas mura yung silage kaysa sa cattle Yes feed. po. I see. So, now I know. Yes. Yes. Parang naisip nila ito na isang paraan para mabuhay yung kanilang alaga, hindi magugutom, Mhm. or makakamenos kung i-combine sa kanilang commercial feeds, Opo. yung concentrate. And at the same time, ayun na nga, meron silang pagdadalhan ng ani nila. At saka mas nutritious siya kung titingnan natin. At saka noong 2012 pa, nabasa natin isang issue na nagre-range po ng 1.7 to 2.5 per kilo ang silage. So kikita talaga. Pero nitong issue nitong 2018, halos kumita siya ng kulang-kulang 70,000. Net na po 'yon sa 2 hektarya na tinanim na ng mais. Ibig sabihin, kapag ka nagtanim ka ng mais dahil silage, so pati yung katawan nito, pati ugat nito, pati Yes, yung kasama mais, po. walang masasayang. Wala po. Pero hanggat maaari po, hindi nakasama yung ugat. Hanggang doon sa may cut lang na. Ganun. Opo. Basta Kasi yung sinasabi nating negosyanteng to, kumpleto siya. Mayroon na siyang truck. may shredder May pa. shredder na kumbaga truck, nagka-cut na siya. Tapos, automatic nag-shredder na. Gawa na. Ang galing. So, pag nakikita natin to na yung meron ng ganitong negosyo, talagang bunto Sa Pilipinas nakala mo po yan. bundok, ano? Oo, sa Yung Pilipinas. kanilang sinishred. And malakihan na negosyo na. Malaki. Magkano ba lumalabas ang, per kilo ba yung silage niya? Ayan, kung per sako po yan, pero dito sa i-gross mo na yan 3.5. Pero kikita ka na 1.5 pesos per kilo. So, malaking halaga na po yan kung ang per ton of kilos na yung ating sinasabi. Oo. So, ibig sabihin, 1 peso and 50 centavos, kikita Net na po yan. Opo. Kikita na yung Kikita. Kita na yun. Kumbaga, Less na lahat yung sideline mo. expenses, lahat, na po yan. mapapakinabangan mo pa yung ibang mga lugar na sabi mo, Oo. gusto mo, ako na maglinis ng mga damo-damo dyan. Yes. So, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagninegosyo ng silage. O yan. Kasama po yun sa pagninegosyo, kasama na rin yung bagong technology. Paano mo gagawin ang silage na magiging epektibo? Kasi may pagkasira yan Yes, may pagkapanis. pag hindi tamang pag-harvest ng mais, kung mais yung ating ipoproduce. Kasi kailangan, yung iba talaga, nagtatanim muna sila. Hindi sila yung parang i-harvest lang. Ito talaga, tinututukan nila, at least, i-harvest mo yan 75 to 80 days na age. Simula pagtanim. Yung sinasabi mong kita, Miss Ana, kung halimbawa may mga taniman sila, di ba, napier, grass, ayan, may paragrass. Paragrass, mga forages, pwede natin legumes, pwede natin gamitin. Mahahawan pa yung bukid, bukod sa may kita ka pa. Pwede. Teka, may tanong ko sa'yo. Ibig sabihin mo yung kita ka na yung kumita ng 700,000 sa isang hektarya, magkano kikitain mo doon, more or less? More or less, sa isang hectares, 33, pagpalagay natin mga 35,000. Less na lahat po yun. Ilang days yun? Yun po ay na-harvest nila ng mga 80 days. 80 days? Opo. Ilan yun? 3 months. Halos 3 almost 3 months. Opo. Pwede po. Hindi na masama yun. Hindi po masama. Wag lang
dadapuan ng pesting kapitbahay, yung mais. Yes, opo. At Yun ang saka matindi yung, ron eh. yun yung ano eh, yung may Tsaka kasi mabakante tayong lote, pag pwede. nagkaubusan kasi ng mga feeds or dahil nga nagmamahal ngayon, talagang binabalingan nila ito. Oo, yes. Tapos Oo. tag-ulan pa. Yun. At saka yan, nai-store yata yung storage time niya, Opo. mahaba eh, no? Yes po, Opo. hanggang isang buwan pwede, depende po sa damo nating gagamitin. Kasi ang mais po, pwede po yan 3 weeks to more than a week, pwede na natin ipakain sa mga hayop. Oo. Mhm. Kaya po, Sir WBA, yung sinasabi mong cash and carry, ano? Okay yun. Cash and carry. Opo, cash and carry. Yes, Opo. oh. Pag Hindi, yun hindi. po, ano po ba? Cut. Cut and Oo. carry. Okay. Iligay Mali sa pala, mahilig Kasi sa imported. Pero pinag-usapan natin kaya cash. Okay. Cut and carry. Okay. Pag kinat mo, tas dinala mo, pakain mo. Diba? Aha. Ganun po yan. Ang problema ngayon, merong lugar na wala nang makakat. Oo, kasi Kaya wala yung nang may, damo. yung may makakat, nagagawa yan. Yan yung diyan pumapasok yung mga magninegosyo ng mga silage. Pwedeng ibenta doon sa mga At saka talagang pag walang tag-ulan makain. kasi hindi na masusuga yung hayop. Isa rin Problema yun. nila yan, tag-ulan tsaka tag-araw. Mas problema yata pag tag-araw, wala makain ng mga baka. Yun po, Yes. totally wala. Wala Oo. pong makain. But of course, pinakamaganda talaga syempre, nutritionist, yung mayroong concentrate. Yes, yung iba sa ibang bansa po, bukod doon sa silage na pinapakain nila, naglalagay pa rin sila ng concentrate. Lalo na dabong sa mga dairy na katulad ng dairy goat, ng cow, mga baka, tapos yung mga kalabaw, yung buffaloes, sinusuportahan pa rin nila ng mga concentrate. Doon po sa medyo hindi familiar sa dairy. Ito po yung mga gatasang gatasang baka. gatasang kambing. Baka kasi dairy. Oo, yan. Sa mga gatasan, yan po. Nagpuproduce ng gatas. Pero iba yung gatasang mamasang. Sabi Papasang. Ayan. Meron tayong kaibigan po, to be user, dyan sa Cagayan, na nag-post pa ng video sa ating Facebook na ginagawa niya yung silage. Na nagtatadtad sila ng mga mais, yung buong stock ng mais at saka iba pang damo. Pinakita nila yon, tapos ini-sprayan nilang mabuti ng atobi. Pinakita na po nila yan sa Facebook natin, and yun daw ay napakagandang pakain at napakataba nung kanilang baka. Oo, kasi ang paggagawa ng silage, depende kasi dapat anaerobic yan. Hanggang kung i-store po natin o ilalagay natin sa plastic, kasi may mga standard na ang Pilipinas o yung mga grupo na kailangan ang gagamitin nating bag is polyethylene. Yes. Kasi yun ang mas para hindi makaproduce ng oxygen, para mas maganda yung pagbuburo. Kung sa Tagalog, ito po yung pagbuburo ng damo para doon sa mga baka at kambing. Pero yung pagbuburo ito, hanggat maaari, iniiwasan nila yung, kumbaga i-compress nyo to eh. Yes, opo. Para maiwasan natin yung oxygen molecules. Yes, kasi opo. Pag may oxygen aerobic, so kumbaga sa kakalawang, dito magpe-fermento. Kaya lang, ang problema dito, maraming aerobic bacteria na bad bacteria. So, mabubulok siya. Opo. Yes. So, ang amoy niyan malapit daw sa yung dumi ng, dumi ng cattle na mabaho na something like that. So, you wouldn't like it, the smell. Saka So, yun, para maiwasan natin yung parang, pwede ba natin parang malapit sa kimchi ba yan? Maasim. Parang ganun din yun. Kasi gawa ng Actually, yung kimchi, yan yung procedure nila, di ba? Pagbuburo. Di ba yung kimchi na... Yes, binuburo po. Yung pong kimchi doon sa mga yan yung Korean na kimchi. Yung vegetable. Halo-halo Ano yan. po yan? Yung letter M na dahon. Anong M? Letter M. Malunggay? Starts with letter M. Hindi po. Mapechay? Basta parang malaki siyang pechay bagyo na ganun may po, ganun din. Na malalaki yung yung leaf niya, yun ganun. So blade. ibang variety na galing Actually Korea. yan sa mga supermarket, tingnan yung kimchi para mapamilyarize. Pero masarap Actually siya. halos ganun. Masarap. Actually yun fermented yun na kita nyo walang ng bacteria kasi inalis niyo yung oxygen. Yes, opo. Ito ganun din, kita niyo sa ating screen, ito mga chop na yan, ang mga gulay at iba pang damo.
Ito plastic to, ito yung polyethylene bag. Mm-mm. Okay. Ito yung simple na procedure na ginagawa ng mga maliitan lamang. Yan Oo. bang polyethylene bag, yan ba yung malapit doon sa ating trash bag? Hindi po. Yung iba po. parang plastic labo na white, Ah. transparent, na medyo makapal. Kasi diyan kulay itim eh. Opo. Ayan Medyo po. hindi lang, pero puti po Pero yan. yan, sinasakyan nila, Mm. unti-unting dinidiin para pag isinara, wala nang hangin. Oh, so para malinawawan sila, isa-isay natin ibigay yung procedure. Okay. Yan po. Yan. So, una po, kung meron tayong materyales katulad ng sinabi natin, yung mais, so nakuha na po natin. Tapos i-chop po yan. Kung wala tayong shredder, talagang mamanu-manuhin natin i-chop at least mga 1 to 2 centimeter or 1 to 2 inches yung haba. Okay. After po nun, meron na tayong plastic bag. Ilalagay po natin yung damo. Tapos kailangan siksiken kung wala tayong vacuum. Yes. Yung iba kasi sinasakyan nila para at least mapikpik, wala yung oxygen. Yung iba naman para mas doon sa medyo malalaking manufacturer na may vacuum sila para mabilis. Madali yan, ganito. Yung sige vacuum mo, ganito. Mhm. Para bang yung plastic, ilobo nyo, higupin nyo pabalik. Ayun, medyo... Di ba, ihigupin yung Sino air. kaya hihigop? Hindi, yung ganong principle. Pero Yung principle. may paraan yan. Opo. Mhm. Kung gagamit ka naman ng syringe, yung syringe, di ba, Opo. pagka Hihilahin mo. hilahin mo Okay. pa Okay. loob yan, makukuha mo yung mga oxygen. Hangin. So, kailangan yung plastic mo, Lobo. yung plastic walang butas. Opo. Para pag yes. binacuum mo, talagang perfect ka. Oo. O kaya, pwede ka naman mag-improvise ng vacuum mo. Halimbawa, Yan ang gusto yung ko. pambomba sa bisikleta. Okay. O medyo Oo, malakas-lakas Opo. umigop yun. Mm-mm. Opo. Yung kung talagang malaki yung plastic mo, ang gagawin mo, di lakihan mo yung bomba. Mhm. Na pwede rin naman yung air compressor. Di ba yung air Mm, compressor, oo. yung filter na humigop, doon mo ilagay Pero walang yung... puhunan po yan, wala. Ha? Walang puhunan. Hindi, yung pang-vacuum kung may compressor ka, meron. Pero kung mag-i-improvise ka, pwede naman. Oo. Pwede kang kumuha ng PVC. Mhm. Lagyan mo ng piston sa loob. Yung Opo. piston, yung goma ng tsinelas na makapal. Opo. Lagyan mo lang rad. Yung parang basta't Di ba anything na pwede yung higo. Pwede Para sa- makakahigop. Kaya pwede Yan. para sa inidoro yan, yung Pwede iba rin yun. yun. Pwede rin po Pwede yun. rin yun. Okay. Meron yun. Yung parang hinigop na. Opo. Pwede rin yun. Yun. So, anytime, importante lang Galing, naman, mahigop mo, tapos pagka medyo nakita na nagkameron ng negative pressure, bigla nyo ipulupot yung plastic, talian nyo. Yun. Yes, Halos kailangan. ang Nakawala. naka-vacuum pack ka na. Yun. So, tapos pwede na natin i-imbak yan doon sa malinis na lugar Yes. na hindi masyadong masisinagan po ng araw. Yan yung Kailangan nakikita room natin sa temperature. mga supermarket na ba, manok, karne ng baboy, naka-vacuum pack. Yung ang Mhm. plastic, dikit na dikit sa laman. Opo. Walang hangin. Ganon. Yan. vacuum Yun na pa. itsura niya. So, Galing ni sir. oo. 3 weeks time, pwede na po natin yan ipakain doon sa ating mga alaga. Oo. Pero kung magbubukas po tayo, tandaan nyo po, kailangan maubos yung isang plastic. Kung hindi naman po mauubos, huwag nyo ilahat doon sa lalagyan. So, magtira kayo, tapos kung may asin, lagyan nyo ng konting asin, tapos i-sealed nyo ulit. Ba, galing. Para May asin. ma-preserve. May tanong ko, halimbawa yung mga rice stock o yung mga corn stock o yung mga pwede ba is-shredder yan? Pwede rin is-shredder. Yes po. Actually Okay, po, pag pwede, na-shredder yan, ano hihahalo mo sa kanya? Wala ka na wala, yung iba po sa ating dito sa Pilipinas, shredder ang po. ginagawa nila, wala silang hinahalo. Mhm. So, dito sa bagong technology na in-experiment Natin. ng mga taga PCC, yung taga sa Los Baños po, ang ginawa nila, nagtimpla po sila ng 1 kilo na molasses. Okay. Plus, idinilit ko sa depende po kasi dapat ang molasses na gagamitin natin, hindi siya ganun yung viscosity, yung Malapot. Hindi malapot. masyadong malapot. Oo, Kaya kailang malabnaw, malabnaw lang. Nilagay natin yun sa tubig. Tapos, maglagay tayo ng 10 kilos na shredder na mais. I-spray natin. O kung wala naman po, mag-provide tayo ng bote na tinusukan natin may butas. Tapos, spray natin. Tapos, saka hahaluin. At tapos, saka po natin ilalagay doon sa plastic. Yung po, para mas mabilis yung pag-ferment niya pag may molasses. Galing. Okay. Ito may ginawa namin to doon matagal na. Yes. The same procedure yung inano mo. At yung molasses, ayun, ihalo mo halimbawa 1 litro. Mhm. Sabi mo 10 kilos. Opo. 1 litro ng tubig. O kalahating litro lang. Tapos lagyan mo ng molasses yun.
Tapos lagyan mo ng isang kutsarang atobi. Okay. Di ba, no? Isang kutsara, okay. I-filter mo. I-spray mo. Tapos yun Okay. mga natira doon sa filter, pwede mo isama. Tapos i-vacuum mo. Ayun, Ayun. yun. Ang ganda-ganda niyan. Saka additional, kung may technology po din talaga mo, nakaka-additional nutrient po yun. Oo. Kasi ang maize po, ang CP po na nagre-range po yan ng Good protein. 5 to 10% na protein yung ating mais na gagamitin. So dapat mataas po yung fiber, nagre-range po yan ng 34% na fiber. Kung may technology ba habang tayo naghahalo, ano ang magagawa nito dun sa mismong proseso? Doon sa technology. Well, number one, yung as usual, yung beneficial bacteria, palalakasin niya yun eh. Okay. Mabilis silang dumami. So, yung beneficial bacteria, makakatulong siya para ma-consume niya yung oxygen na natitira doon. So, kung na-consume niya yon, wala nang, kung may natira doon mga bad bacteria, aside from the frequency hertz, Opo. mamamatay sila. Tapos yung bacteria na bad bacteria, they become a part of the protein chain para doon sa feeds. Patay na sila eh. Microbial. So, sasama na sila doon. So, by that time na inopen mo yun, binuksan mo, kinain ng yung technology, yung efficacy niya, hindi naman nagsusubstitute yan because yung reaction nga, andun lang siya. Once na in-ingest ng katin na ruminants, makikita nyo kaagad ang effect niya sa kanila. Na sa klase ng dumi at saka within siguro mga 3 days makikita mo agad yung build up ng muscles. Opo. Ang tanong ko lang, 'di ba, i-sprayan ko ng technology yan. Gaano kadalas at minsan lang po ba i-sprayan, applyan, tapos pagkasara wala na? Wala na, yun lang. Galing naman, isang beses lang? Yes, kaya matipid lang. Okay, so yun po ang gagawin yung paraan. Kung kayo pinagagawa ng silage, mas effective kung meron po tayong technology. Nakakaiwas pa tayo doon sa possible na ito ay masira. Yes, oo. Makontaminate. Di ba? Na siyang problema din ng mga nagma-mushroom. Oo, yun. Tsaka isa pa yung yung mga mushroom, di ba, yung contamination nung ginamitan nila. Napakaliit lang doon sa mushroom eh. 1 kilo yata, parang 0.5 grams. Imagine 0.5 grams ng atobi, hindi mo na halos makita yun eh. Opo. But that 0.5 was able to yung prevent that fungal infection dun sa yung mga protein bugs. Opo. Ayun, tapos ang gaganda ng mga grow ng mushroom. Pag nag-grow nga sila nun minsan ginagawa ng iba habang na ini-sprayan pa nila. Ay kasi lalaki ng mangkok na plato eh. Oo. Higit pa sa platito. Oo, laki. Hindi, malaki yung plato. Malaki na nga po. Tapos pag kinain mo, tapos ang puti-put niya, pag kinain mo, ibang lasa, masarap. At kahit pitas na raw, napakahaba ng yung pagiging fresh niya. Hindi masyadong madaling well, Anyway, yung po bang ilalagay na technology sa bawat sako, mga ilan po kaya? Ilang kutsara? Sako, depende. Isang sako. Halimbawa, 50 kilos. Halimbawa, 50 kilos. Opo. Di syempre, kung i-preserve mo yung vacuum, yung ginagawa natin silage, yung 15, 1 litro ng tubig. Syempre, para ka nagbibilad ng palay niyan eh. Oo. Tapos pag yung 1 litro niyo, ubusin mo yon. Pero yung 1 litro, lalagyan mo na ng ng what you call this? Molasses. Molasses. Saka yung yun, maglagay ka muna ng tubig doon, tapos i-dissolve mo na yung yung atobi. Tapos i-dissolve mo yung molasses, saka mo i-spray. Yun. Ubusin na 1 litro yes, doon. Okay. Ngayon, kung yung iba naman na nagpapakain na ng silage, halimbawa, yung pang sariling gamit nila, yung ginawa nila yun, pwedeng pag-spray nyo, pakain nyo na. Tapos, hindi na iibakin. Kung immediate na, okay. Pwede na. Yung, kasi yung silage, this was designed to store, prepare yata natin, yung pag tag-ulan, tag-init na mahirap. Pwede, pagkain na, kulang. So, bawa, katulad nito, mas mura. Yung vacuum pack niya, basta't maganda lang yung plastic, yung pambenta na niya yun eh. Opo. Napakain na sa baka yun. Na, kumbaga ano ba yung naka-vacuum pack na binibili natin mga karne sa groceries, parang gano'n maging itsura. Pwede rin naman yung 50 kilos o 25 kilos na gawin nila. Iba-vacuum pack lang nila. Opo. Titibayan lang nila yung plastic. So, ayun. Ganun lang ang gagawin nila doon. Kasi ang problema ngayon, mga partners pag gumagawa daw ng silage,
hindi mo matrace kung ilang mga good at ilang mga bad bacteria ang na-catch mo doon. Kaya merong klase pala ng bacteria na dapat gamitin lang sa silage. Hindi lahat ng probiotics pwede. That's right. Di ba yun yung naging topic natin? Yung probiotics natin for clean and healthy food, hindi tayo basta-basta, no? Kailangan kung talagang gusto natin maging safe na kainin ng tao yan, Yes. that probiotic na in-introduce sa market should pass through the right person, yung macro and microbiologist. Opo. Alam nila kung ano yung mga beneficial bacteria and organism na pwedeng ilagay natin sa hayop, sa tao, sa kakainin nila. Alam nila kung ano, tsaka alam nila kung anong mga function yan. Alam din nila kung makaka-epekto sa tao kapag nakain ng tao. But yung traditional, basta't ganito lang gawin natin, culture natin. Opo. Yung tinuturo natin noon na yung mga paggawa ng probiotics beneficial, kaya lang malakas ang loob na nasubukan natin yon kasi nga gawa lang ng technology. Yung technology kasi na-eliminate niya na yung bad bacteria kahit hindi ni-inspect kasi nga doon sa yung frequency hertz. Opo. Ayun. So, kaya kumbaga mas safe natin. Kaya lang natin nilalagyan ng technology. Same thing dito. Halimbawa, ginagawa tayo ng silage, pinakain So, magiging magastos yan doon sa mga magninegosyo ng ganyan. But if they don't have the social responsibility and concern sa mga tao, basta gawa lang. At saka may mga tao talagang farmers na wala silang pakialam kung ano. Opo. Sige, bilhin mo yan. Basta Ganun lang. kumita lang ng pera. Na yung sila, marami ako na-encounter ganyan. Poultry. Sabi ko, ba't yung pinakain? Alam nyo, mahal, yan, bad and carcinogenic. Sabi niya, hindi naman akong kakain yun eh. Sigurado ba kayong hindi kayo makakain yan? Hindi naman ako bumili yan. Kumakain ba kayo ng mga yung Jollibee? So, kumbaga walang pakialam. Sigurado ba kayong hindi manok nyo, hindi nyo nakain? Opo. Huwag na lang yun. Yung concern sa tao, hindi. Ako na negosyante, ang concern ko lang kumita eh. Hanggang doon lang ako. Hindi na ako kumibo doon sa matanda. But anyway, dito, going back dito sa yung technology, so nabanggit natin anong purpose na doon. Tsaka isa pa, na napapatagal ng technology yung storage life. Gawa nga sa ordinaryo. Yes, kasi nga napapatay niyo yung bad bacteria, bacteria and fungi na magki-create ng yung spoilage. Yun. At saka at the same time, pag kinain ng hayop yan, once na bumigat yung hayop na yun, develop muscles, automatic yung antibodies dumadami. So, if ever na may nakalusot, definitely may makakalusot naman dyan. Iba yung sa inumin nila, iba, alam mo na kung saan na dumidila yung mga hayop. Definitely, yung sa balahibo lang nila, pag dinidila yung katawan nila, ang dami ng mga bacteria o dyan. But then, it's the job of the antibodies inside their system to eliminate those things. Kaya, rest assured sila na dapat pataasin mong immune system para yun na mismo lalaban. Yes. Okay. Ini-imagine ko lang kung gaano ba karaming kinakain o dapat kainin ng isang hayop ng silage. So, sa mga buffalo, yung mga dairy, kumakain po yan ng mga 40 to 60 kilos per day. Ang kinakain nilang silage. Dapat gano'n? Yes, opo. Kasi mas madali pag silage kasi doon sa mga nag-study o sa mga nagpo-farm, mas mabilis o mas madami na po-produce na dairy na gatas ang mga... Hindi ba possible na kunyari ako gagawin, negosyo ko yan. Haluan ko ng konting budbud ng mga commercial feeds. Masisira ba yan? Ay, masisira po yan. Kasi iba po yung ingredients ng commercial feeds. Pwede naman yun, pag naburo mo na siya, saka mo na lang siya ilagay pag pinapakain mo na. Okay, isama mo doon habang binuburo mo siya. Yun nga po ang tanong ko eh. Ayun ba? Hindi, kung isasama ko halimbawa yung konting commercial feeds, bubudburan ko na ba? Para bang 2-in-1. Kasi pag ang negosyo ko. Pag ganun kasi may mga ibang ingredients ang commercial feeds na hindi natin pwedeng i-ferment. Na hindi pwedeng ferment. Nakakasira mismo doon sa fermentation na gagawin natin. So much better na yung damo lang ang ilalagay mo na katulad ng ating technology plus yung molasses, pwede mo lagyan. Plus, kung ipapakain mo na, saka ka nalang maglagay ng commercial feeds. Kung halimbawa technology, kakayanin kaya? Spray ko na sprayan yung feeds bago ko ilagay. Yung opinion ko, this is just my opinion. Pwede naman yung sa akin. Alam mo naman ako, more of trial eh.
But I do believe, siyempre si Ana may diploma yun, Oo. ako wala eh. Di naman Yung po. commercial feeds, ano? Oh, yun. Mas paniniwalaan siya kaysa sa Ano akin. yung mga ingredients ng feeds na pwedeng masira kung sakali man? Kasi lalo na ang feeds ngayon lagi may nag-contact dun sa soya. damo. Kung may soya yan. Ang soya kasi pag mataas ang moisture, madaling mabulok. So yung bawal ang soya na bulukin. Soya. Oo. So isa yung pag yan nabulok, ang baho ng amoy. So may mga vitamins, mineral na may mga phosphorus diyan, na calcium na hindi natin pwedeng buruhin. So may mga chemical reaction na mangyayari po doon sa Parang may mga fermentation. chemical kasi. Yes. Okay, so ito pa ang isa kong tanong. How can we use silage sa diet ng cattle na hindi maapektuhan yung live weight niya? Isabihin, ako ba, nag-aalaga ng baka o ng kambing, live weight yung pinag-uusapan natin, yung palakihan, ano? Pwede bang silage lang ipakain ko? Yes, pwede. Sa ibang, ibang yung live weight niya, hindi, mas mabilis, actually doon sa mga matagal na naggumagamit ng silage, mas nakikita nila significant difference about silage to yung doon sa fresh. Mas maganda pa nga lumalabas ang silage na ipakain mo all throughout the harvest, mas malaki yung kanilang timbang. Mas ganun kaya yun? Yes po. Oh, Kasi bakit kaya? Kasi sa fresh, syempre yan dyan yung mga parasite. So tapos sa ngayon may mga damo na nagkukulag na sa, lalo na daw dito sa Philippines, Nutrients. yung mga nutrients and minerals. So kung saan nanggaling o tinanim, depende po. Yung mga nakukuha natin mga damo, hindi na sustain doon sa pangangailangan ng hayop. So kailangan pa rin natin i-supplement niya ng Kaya concentrate. pala minsan payatot yung mga baka doon sa daan na nakikita natin. Yan nagiging problema natin sa ngayon. Saka yung silage, mas maganda, alam mo ba? Kasi, hindi ba ang mga Romans microbial protein. Opo, may enzyme. Nag-ferment ka, may microorganism na yon. Opo. So, lilipat doon. Hindi, immediately, pag kinain nila, meron agad silang protein source. Alright. So, Kasi madali may microorganisms na eh. Unlike yung i-store pa nila sila dyan, doon nila bubulokin yan para makuha ng mga microorganisms. Correct. Ayun. Okay. So, siguro po, meron ba kaming, sabihin nyo parang tanong na tungkol sa pakain naman ng baka o kambing na tulad ng Walter's Hog Budget Feeds? Yan. Na pwede natin i-combine, halimbawa sa mga fresh na damo or baka sa silage. Meron po bang ganong mga projects in the future ang company? Actually, meron na tayong ginagawang research and development sa ruminants. It is actually under trial. Pero may mga positive ng results. So not unless we are talagang certain na talagang this parang katumbas siya ng 1:5 hog budget feeds eh. Kumbaga ito yung susunod na lalabas. Ayun, once it is confirmed na talagang nakakatulong sa mga farmers, tsaka yung cost na very viable para kumita sila maganda, doon lang natin i-introduce yan. Because we will never introduce something na alam natin na hindi sila makikinabang. Yes, kasi hindi naman tayo pang-profit. We are more of helping them. Opo. Ayun, Okay, so let's pray na maging successful. Matuloy. Although, mga positive naman ng mga feedbacks. results. Yes. Okay, so yun, antabayanan natin ang paglabas niyang panibago na namang teknolohiya sa pakain. Alam niyo po, napapag-usapan natin kanina yung sa una pa lang yung tungkol sa pagmamahal. Bigyan ko lang kayo ng kaunting update ngayon sa sirkulo ng mga nagbababuyan. Okay, so ito na tayo dahil nangalahati na tayo sa ating oras. Sa Davao, ang live weight price ngayon ng baboy ay 105 to 110. Sa La Union, 127 to 130. Medyo kumikita-kita pa yan. Yan, malaki. Palawan, 105 to 110. Same with Davao. Mababa. Quezon, umiiyak na rin, 110. Okay, Ang biik sa kanilang mga lugar is 3.5 to 3.8. Kaya nga, nagulat nga. Feeds, at saka biik, mataas na, okay? Yun sa feeds, live weight pala, Ito naman ang feeds, 60 pesos to 80 pesos per sack ang increase. So, ng alin?
ng feeds po. So, Opo. additional na kulang-kulang Yan. humigit. Yun. Kumagit So, kumulang. nakita nyo po mga kaibigan, kaya yan ang aming dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng Malaki. free seminar sa July 14. Nakakagulat talaga. Mhm. At hindi pa po ito daw ang sagad. Laki. Meron pang next batch. Hindi kasi nga all imported goods kahit pa paano apektado yan ng train law Mhm. ng Siyempre, Train law is yung sa yun, buwis po, mga kaibigan. domino effect yan eh. Pagdating sa custom, may umimport ka, siyempre yung tax siyempre ipapasa din sa mga user. Siyempre yung mga manufacturer, siyempre magpapatong yon tubo nila para to maintain yung operation nila, sweldo ng tao, Opo. tapos yung mga benefits pa, ganyan. Kaya medyo talagang very tough. Pero sa akin naman, we look positively here. Gawa ng, sabi nga, yung nangyayari sa atin ngayon, tumataas. Ibig sabihin, huwag tayong sumisi sa gobyerno. Kasi meron din silang reason kung bakit nila tinataasan yung tax para makaligo ng pera. Nakita naman natin, mga resulta naman yun, yung build ng presidente natin. So tayo, ang gawin natin, this is the right time for us to think. Ano ba yung dapat natin gawin na kung ano yung meron sa atin dito? Kumbaga parang hindi tayo maapektuhan. Yes, so sabi nga, kung ikaw daing ka ng reklamo na reklamo, mamamatay ka, tatanda ka lang kare-reklamo. Just like what my mother told me, nung estudyante ako noon. Sabi niya, yan yung baon mo, o yan ang allowance mo, gasoline allowance mo. Ngayon, kung hindi mo na kaya, the best thing is wag ka na magkotse. Oo, hindi mo na kaya eh. Hindi mo masahe ka ngayon. Ganon. Or, gusto mo i-maintain yung kotse mo para komportable ka pumupunta sa school mo, mag-isip ka kung paano ka magkakameron ng extra income. Hindi yung magre-reklamo o yan, sasakit. Umisip ka para paano madagdagan yung kita mo. Kasi pasalamat ka na kahit pa paano, 15-30 meron ka pang sweldo na kukuha. Kulang man yan, kahit pa paano, meron pa rin. So, isipin mo ngayon kung paano madadagdagan. Be enterprising. Oo. Kumbaga, total, nagne-negosyo na tayo, no? Lahat yan, hindi lang po sa ating mga ruminants, kundi pati na nga sa baboy ngayon. Lahat apektado, lalo kung bibili ka ng feeds. Yes. Magbebenta ka. Yes. Oo, apektado ka niyan. Bibili ka ng mga aalagaan mo. So, hindi na tayo makakaiwas, talagang papataas na po. Pataas. Tsaka, yung sinasabi ko kanina, lahat yung magiging posible lang kung kayo talaga sabi nga yung Hands-on. ST. Ano ba ST? Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Okay. Yan po. Okay, parang politiko. Mag-ST tayo. ST, sipag at tiyaga. Okay. So, ayun po ang update. Kaya nandito po ang Team Matobi to welcome you all sa ating free seminar on July 14 na po yan. Sabado na po yan. Sa darating na Sabado. So, ngayon ay Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ilan tulog na lang. Ilan tulog na lang po. Actually, totoo po niyan, ang Team Atobi medyo talaga napagod na rin na seminar. But because there is a need na nakita namin, so alam niyo naman, bata pa naman kami. Miski kaladkad na pa. Nakita namin there is a need. So, sinisikap namin. So, pumunta ho kayo doon. Marami naman tayong pwedeng pag-usapan yan. Advices, exchange of ideas, business techniques, tsaka you-connect. Yun, ang mahalaga yun. Yes, so you-connect para makabuo kayo ng grupo or isang organization na hindi kayo dependent sa government. Wag kayong, kasi marami ako na-experience ng mga tao na umaasa sila na hindi, pahiramin daw kami ng gobyerno eh. Opo. Hindi, kailangan namin ng ASEP, ganyan. Kasi wala na kaming yung ASEP, pagkaalam nila, hindi na sila magbabayad, parang bigay. Kako, hindi ho ganun yon. Babayaran nyo pa rin yun. Ang pagkaalam ko babayaran nyo pa rin yun eh. Ayun, wag ho kayong asa. Kasi kung kayo ay laging palaasan, naghihintay na lang sa patak ng ulan, tatanda ho kayo, wala hong mangyayari sa inyo. Kailangan unahan niyo yung ulan bago pumatak. Ayun. Galing galing. Oo. Nakasahod ka na, gano'n. Hindi, maganda po yung iniwan yung, paano ba yan? Quotation, gano'n. Mensahe. Diba? Oo. Magagamit natin sa lahat ng bagay. Katulad niya, nagmamahal na nga ang feeds. Tapos, kung wala pang kwenta, sabi ko nga, walang sustansya,
talo naman yung Talo, bumibili. oo. Kasi ang mahal ng feeds, tapos hindi naman lumalaki At yung baboy. idadaan mo lang sa freebies. Yes, Ayun. oo. Libreng bag, libreng sombrero. T-shirt. Yeah, Yun yung mga sinasabi niya, freebies. sir, na wala kang pake kung sila hindi kumita, ikaw kumita ka lang. Yes, oo. Kailangan wag tayong maging selfish na sa sarili natin. Kasi nga, katulad nung ibang feed manufacturers o yung ibang mga involved sa mga pharmaceutical, bebentahan nila yun ganyan. So, ibibigyan nila ng offer. Sabi nga, kinukurap na o deal. Bigyan kita ng kotse, ganyan, gagamitin mo na. So, low quality. Opo. So, yun namang owner, pumapayag sila because they had dream of having a car o kaya travel abroad na free, all expenses paid. Pero actually, kung i-evaluate yun, it's just like stealing from your own company. Diba? Sinasacrifice mo yung negosyo mo, sinasacrifice mo yung animals mo para lang makuha mo yung gusto mo. Like, sometimes, di ba, ini-evaluate ko yung thinking nila as a businessman at entrepreneur. Sige, kaya nga ako nag-alaga eh. Hindi man ako kumita dun sa hayop ko, kinain ng hayop yung feeds o yung mga gamot, meron naman akong kotse, yun na yung pinakakita ko. I'd rather lose in my pig business, ganyan. But, sa totoo ho, yung kotse na gamit nyo, kung tutuusin, liability rin niya kasi you have to buy gasoline, yung maintenance, palabas pa ulit ang pera nyo. Samantalang kung nagtiis-tiis kayo, hindi mo na yan inunan nyo, yung napalago nyo yan. Yes. Kaya nyong bilhin yan. Pakita nyo doon sa mga kumpanya na kukurap sa inyo na bumili kayo ng Rolls Royce, Jaguar, kargahan nyo ng feeds. Pakita nyo. Tapos, bumili kayo ng yung mga Bentley, kargahan nyo ng baboy, pan-deliver. Galing Ibig sabihin, hindi nyo kailangan yon. What you need is a straight business. Straight. So, ayan, papag-isip-isipan natin pare-pareho, no? Tayo naman nasa kabuhayan na kailangan think parang ikaw ay businessman. Yes, so sa akin, no, kasi kapag ang negosyo mo, hinaluan mo ng kalokohan, katulad yan, may kilala ko nung malaking farm yon. Opo. Yung father magandang magpatakbo. Ngayon, the son took over, namatay yung tatay eh. So yung mother na pinabayanan sa anak. But then yung anak nakipag-connive naman dun sa vet. Hanggang nalugi. Now, big time sila ngayon, I think nangre-rent na lang yata ng bahay. Wala. Wala na. They tasted their own dose of medicine. Sa kanila rin bumalik. So, wag natin nung practicing yan. Kumbaga, sa negosyo, sabi nga nila, maging tuso tayo para protektahan yung sarili natin para wag tayong maloko. Pero wag tayong manlamang. Hindi. Yung nga sabi ko, maging tuso tayo just to protect ourselves na para hindi tayo maloko ng ibang tao. Okay. Pero hindi maging tuso tayo para makapaglamang. Yes. Ayun. When you talk about business, kasi ako ganito kung practice ko sa negosyo, I will talk to you. Kung you're a person with sense, I will spend time talking to you about business. Yung ganon. Kung mapapansin ko sa iyo na one way lang, ang di mo, kung makikinabang ka, I'll cut that would be the first and last na meeting natin. Yes. We are still friends, but I'm not interested in talking to you about business. Kasi alam ko, walang mangyayari. Yeah. Hanggang usapan lang. Okay. So, magbabasa po muna tayo ng ilang mga pagbati, sir. Miss Ana. Yes. Good afternoon po kay Marvin June Nabaha, Ronald Andre Gonzales. Good afternoon po. Andrade. Si George Ronnie, Imelda Ramos de la Cruz. Good day po, sabi ni Ma'am Imelda. Yung DBB Sales Rico de Luna. Yes, good afternoon. Ulysses Talon. Yan po, si Daryl. And then for Alan Mendoza. Good afternoon po. Team Atobi, good afternoon po. And Jen Limuel Santiago. Good afternoon. Alan Malyari. Yes, Alan Malyari. And then may question si Sir Alan. Ano sabi niya, Sir WBA? Kung sa nutrition value po ng corn plant, not silage, saan po ba mas maraming advantages? Sa corn kernel form
corn silage or fresh corn plants? Gandang tanong niya. Yes, okay. Depende po yan kung ano yung ipapakain natin. Kung corn mismo lang, maganda po yan doon sa mga gagawin nating feeds, sa mga baboy, sa mga manok, sa mga layers. Kasi po yan yung major ingredient po sa paggagawa ng ating commercial feeds. Yung mismong corn kernel. Pero kung ruminants po yung gagamitin natin o yung ating papakainin o yung ating alaga, mas maganda po i-silage natin. Depende po sa pangangailangan ng hayop. Pwede naman po natin din ipakain yung fresh na buong halaman ng mais. Okay. Yan po. At saka gusto ko lang i-remind sa ating listeners to, kapag ang alaga nyo ay ruminants, kailangan ho niya ng yung salt, gawa ng mga minerals. Kumbaga, so, yun ang pinakapatis nila eh. So, pwede nyong gawin na, kaya nga may salt block. Pwede nyong gawin yan, let's say, mag-improvise na lang ba sa empty bottles ng mga soft drinks, butasan. Una, mag-mix kayo ng salt. Lagyan yung, ginagawa nila, nag-mix ng salt, nilalagyan ng technology na to be. Tapos, ayun, dinidila-dilaan lang nila eh. Yun. O kaya, kung may makukunan kayo ng sea salt, ang gawin nyo para mabuo yan, pwedeng ganun din ang gawin nyo. Kaya lang, kung gusto nyo medyo may konting art na salt, yung parang salt block, ilagay nyo ho sa gatayan. Sa gata. Tapos yung salt, i-saturate nyo. Tapos, of course, may tubig yun. Pakukul nyo. Once na nag-vaporize na yung tubig, di may iwan yung latak nun. O yun, ilagay nyo sa molde yun. Yun, na para naka-mold na siya as salt block. Mabubuo ba siya? Yeah, mabubuo yun. Galing nga. Okay, Yan. batiin natin si Emily Pelindinge. Pelindige. Dige, Yan. Yan. Si Divina hindi apostol. Yes. Ano yan sabihin nun? Emily, kakamusta ko na yung sa yung dalawa mong binata na. Yes, ganun po ba yan? Ito ano to? Anak Lechus? ni Sanjay. Yes, si James Vidal. Yes, good afternoon. Si Ilus Pagpaco, Bruno Lauriaga, Igram. Good day. Good day po. Yes, si Juliet Galang Magadan, Jason Gonzalez, good morning po. Nasa Dubai Caesar. Juliet Galang Magadan, shalom po. Good afternoon to all. Yes. Si Marjorie Bustamante Sanchez, good afternoon po. Ramon Adyova, Leo Nabong, Paho Nahaw, happy Tuesday, and hello everyone. Yes, Sir hello po. WBA. Ayan. Juanito. Juanito Santo Tomas, good day. Facebook, may question daw. Opo. Facebook user, ilang araw po ba dapat iburo ang silage at ilang araw ang itinatagal nito? Okay. Yes po, ibuburo po natin yan is 3 weeks after nung ating maburo. Kaya po yan, kung hindi maganda yung pagkaka-storage natin, hanggang 8 weeks, tumatagal po yung iba, years pa. Tinatagal po yan. Leonardo Vargas Aviles, ano ang silage? Ang silage po, yung pagbuburo ng damo. Pwede pong damo, pwedeng legumes, na hinahalo ng damo plus legumes. Yung po yung ang tinatawag na silage, ang pagbuburo. Pwede o ba pagpaperment. Puno ng mais. Pwede ba nating isama dyan yung mga pinagtabasan din ng mga gulay? Hindi po. Bakit? So, medyo mataas po ang medyo, iba kasi yung texture ng gulay kaysa doon sa mismong damo. Kasi walang fiber. Yes. Mataas po ang Kita mo, fiber. nag-aaral ako. Ang gusto Miskin ng baka pala nutritionist. yung mga ganon, Mataas ang fiber. Yung bang parang may hibla-hibla. Yes, kasi po, Absent siya ng tinuro. Kami nun sa thermodynamics namin, tinuro yun sa amin. Sige po. At least ngayon ko nalaman na po. Yan po. Okay, ito po, si Mike Bihag. Teka, lumipat. Pahunahaw. Ayun, ito. Ito. Mike Bihag, di ako nakaabot sa discussion. Ano po ba yung silage? Nasagot na. Ayun, nasagot na po. Pahunahaw. Good day po. Lahat ng Team Atobi sa inyong tatlo dyan. Nga, madami. And Engineer W, ha? Madam ba yun? Engineer. Akala ko yun. Engineer Walter. Sayang, hindi ako maka-attend sa 14. Medyo matagal po akong makauwi din pero happy ako kasi live naman kayo on July 14. Aabangan ko. Sorry. Lumalakad po eh. Dali lang po. Ayan. Abangan ko talaga yan. Maraming salamat. Mabuhay ang Team Atobi. Yes, opo.
ipipilitin natin i-live yan, live Yes streaming. po, ayan. Si Para Alan Malyari. para yung kasi marami ding hindi makakating, malalayo eh. Malayo, Opo. tsaka Saka yung OFWs. iba, Ah. OFW. Yan. Yes. Okay. Alan Alan Malyari, Malyari, salamat Romeo po. Cobrador, Welcome Watching po. from Jubail, Jubail. Jubail. Kingdom of Saudi Arabia. Opo, Lydia Rojas, good PM po sa lahat. Watching from Cobar, KSA. Alcobar, Ronaldo Lopez, di Reynaldo ko Lopez. na po naabutan. May replay replay. po ba mamaya? Yes po. Pwede, ano po, I-load i-reply naman ko. po to sa Jose, Saudi Boy, Doblon, join. Lydia Rojas. Ay, ano ba yung sinabi Good ni PM po Lydia sa lahat. Rojas? Watching from Alcobar, KSA. Hindi po. Ito. Po namin ang programa nyo. Thank you. Thank Thank you rin po. Wala na pala, sagad na. Yan. Yes. Yan Ay, po. salamat po sa dami ng mga tumatangkilik lagi ng Farmer's Talk. Thank you so Opo. much. Alam nyo ba, nung nagpunta kayo, sabi ko binilang ko ng tapang kabayo. Alam niyo yung Jerry's Grill, Opo. May kuhol sila. Umorder kami ngayon. Mm. Ang mahal pala, kukunti lang. Mm. Oo. Yung nila. Ano Yung nangyari? Wala. Nasyahan ba kayo? Hindi nga eh. Mm. Ako kasi, mahilig ako sa pagkain. So actually, yung Jerry's, ito, honest opinion to, hindi ako mahiyang sabihin para rin ma-correct nyo, Jerry's Grill. Dinadayo ko pa yan kasi gusto ko nga yung kuhol, yung paggata. Ngayon yung place na, hindi ko lang kung pare-pareho sila ng timpla, no? That time, hindi na ako nasarapan eh. Opo. Kasi yung gata nila, wala nang lasang gata, tsaka parang may halong starch. Just to look it na. Starch. So, actually, I paid for something na hindi na ako naging masaya. So, I don't have any plan of going back there kasi disappointed ako. Yung sinasabi natin, total nagninegosyo naman kayo. At saka yung client nyo naman can afford naman. Except me, pinag-ipunan ko yan eh. Para dun sa makatikim lang ng kuhol nyo, pagdating naman dito. So, you'll be losing your business. Di ba? Yun. And what I'm pointing this, yung sabi nga natin, may pera sa kuhol, yung kinagagalitan Yes, nila. oo. So, I'm just giving you an example na, ayun, kilalang restaurant, umorder kami, ang mahal-mahal ng kuhol. Ayun. So, try nyo mag-kuhol farming at sabi ko niyo may pera po. Pero yan. may ituturo po kasi inyo na mas Yun masarap yung na topic kuhol. Yun yung topic natin sa Sabado. Oo. Kuhol. Dito sa ganun parting ba? Laguna. Yung ibang gawa ng request ng iba nga pala. Okay. Ano ba pag-uusapan natin sa Sabado? May seminar po tayo sa Sabado. Sa kabilang Sabado Pero, po natin dito opo. topic ang kuhol. Ayaw nga. Yun yung next na Farmer's Talk na live stream sa Yes. Facebook. Yan po tayo. May seminar po tayo. Ang seminar pag-uusapan natin po sa natin, yan po nakalagay dyan sa Sabado. At saka ating... yung kuhol kasi napakarami mong pwedeng gawing na variant o varieties ng mga luto. Tsaka mahal. Ang Tsaka, sarap pagkakitaan nyo. kaya Dahil bati nga sundan dito nila sa- tayo sa susunod na Sabado kasi Sa parting Laguna nga, masarap po bang ang kuhol kuhol doon. Ano ba yung kuhol doon? Doon sa may restaurant doon, hanapin nyo na lang. Mahaba. Ayoko, oo. Doon pala Sa dapat kayo summer kumain doon, eh. yes. Okay, si Berhel Samson, Mhm. watching from UAE. Thank you. Yes, good afternoon po. Ito pa po, si Aris Aris Molina. Yan. hindi, para sigurado ako, pupunta ako ng Bicol. Yan. Bakit? Hindi, Ano pong bumili meron na sa lang po Bicol? tayo ng kuhol tayo magluto. Ang Bicolano, magaling magluto ng, sa basta't gata. may gata eh. Oo. Dapat kasi yung totoong gata ang gamitin. Oo, Hindi yung fresh, oo. pinaka- Kasi ang anyog ngayon kasi mahal na. Yung pinakamaliit ay 20 pesos. Ngayon? Yes, opo. Samantalang 5 piso lang yan pag 20 baba sa pesos puno. kung titimbangin, 1/4. Grabe. 1/4 per kilo. Ngayon? 20 pesos per 1/4 pala. Yan. Mag-isip ako ibang luto sa kuhol. Okay. Inuulit po natin yung contest natin sa Atubi Jingle. 15 na po ang kasali. Yun, dami na. 15. Ganun. Ang dami would na. you believe si Mr. Alvin Montesilio in 2 to 3 days, sabi niya. Oo, mapapakinggan na natin. Submitted na ang kanyang Okay, entry. naku, ang tabayanan niyo po Naka-video yan. pa. Ganun. Ang galing Wow. ha. Bibidyo pa talaga? Oo. Okay. talaga. So, galing. May mga talent siguro sila sa Oo. pag-compose talaga. Yes. At saka iba kasi yung, I myself is very proud to be a Filipino. Alam ko, very talented.
alam mo, sabi nga, yung sa Nas Daily, yung nag-ano daw, sabi niya, what is it, yung different from a Filipino Opo. when you go all over the world? Yung parang ganon, Opo, something opo. like that. You go around the world, the globe, you will always find a Filipino in all Yes. countries. Oo. Yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan. Kahit Kahit saan, saan sulok Kahit saan daw meron. may Filipino. Ang galing nga, no? Yan, umabol po si Sir Rolando Pareño. Oo. So, Yeah, yung good contest po afternoon. natin, 50,000 pesos ang allotted po ng Atobi Yes. Company sa Magwawagi. Meron po tayong lyrics na galing sa Atobi Provide. Management. And then, kayo na magbabago. Oh, nun, pati kasama na po mag-rearrange. lahat yun, yung melody, yung singer, at title. Yan. Yan. So, sali na po. Ang deadline ay September 15, 15. 2018. Yan. Oo, So, ha? ano bang mga instrumento pwedeng gamitin nila? Nasa kanila po yung kung Bongo. anong gusto bongo nila. ba tawag? Basta guitar. novelty sing yun. Pwede Basta silang novelty. gumamit ng Mm, rondalya, Oo. musiko, anything. Anything, basta masaya. Oo. Masaya, tsaka yung talagang Filipino touch. Yung, Filipino. yung parang Pwede nung ba yung araw banda tayo rito, na banda ganun. doon, yung Yan. ano. Okay. O, yun po maghihintay pa po kami ng mga entries nyo. Sali na po kayo. And then sa Sabado na po ang ating pre-seminar, alas 8 ng umaga, punta na po kayo dito sa Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. Teka nga pala, paano kung nasa abroad ako, OFW ako? Oh. Pwede rin kayong sumali. Yun. Hindi natin nililimit yan Limitahan. kasi marami kayong Pilipino dyan Mm-mm. para din hindi kayo malungkot. Yes. Oh, Emily, ikaw nasa Japan, yung mga Japanese dyan. Oh, yun. Ang daming singer Pilitin dyan. mong kumanta ng Pilipino. Oo. Ay, siya nga pala, sa ngayon, pinasok na ng tubig dagat yung Japan. Oh, yes. Oo. Matindi. Ilan na po yun talaga. namamatay? Kahit yung mga nasa rooftop na nanonood na wala pang tubig, pumapasok pa lang, inabot na sila. Ano ba nangyari doon? Bagyo. Bagyo. Tapos talaga nag-flashlight doon Yes. kasi. Alam mo yung kalahati ng poste nila, hanggang doon po yung tubig. Alam mo, biruin mo, tayo, Filipinos, kahit pa paano, I believe mahal pa rin tayo sa taas. Minsan, nalulungkot lang ako doon. Even some foreigners are promoting our own countries. Yes. Na inaano nila, in-encourage na. Lahat, mura. Ang isang maganda, lahat ng Pilipino can speak English, so communication, hindi very accommodating, very, you feel always at home. Lahat andito na. Kailan may ipino silang the only thing daw na na-discourage siya, yung taxi driver na sinakyan niya, na overpriced ang yun lang, hindi talaga. nila alam, matalino yung foreigner. Sabi niya, no, it is only about 200 pesos. Why will you charge me 750? Mabuti naman. Yeah. Kaya lang, dapat ganun. sinabi rin niya rin to. So, sabi niya, Vicar, well, actually, sa ibang bansa, meron din ganyan. Sa Europe, kahit pamunta ka sa ibang bansa, ganyan din eh. Na kaya kailangan marunong ka talaga. No. May pahabol si Sir si Ma'am Michelle Ricaford Uno. Yan po. Hello, good afternoon po. Kapag pumunta po kayong Bicol, pwede pong magpa-free seminar din po kayo about sa Atobi. Malaking tulong po yan sa mga kababayan ko sa Bicol. Thank you po. God bless po sa Team Atobi. Basta gataan nyo lang ako ng UAE. sili. Nasa UAE si Nasa Ma'am. UAE siya, Opo. United Arab Emirates. I see. And of course, siyempre, hi po Hi, sa Dabside. Good morning. Good afternoon po. Thank you so much. Doc Teng, good afternoon sa inyong lahat. At nakita natin yung mga picture nila, yung grupo sa kanilang lugar. No? Ang ganda, maganda shots nyo. Hindi, tsaka sila, nakakatawa din yung Dabside. I mean, they also help a lot of people and orienting them about what's the beauty of AI. Tsaka yung mga, sila lang ang nakita ko kasing ganyan, pati yung klase ng mga baboy, yung tuturo sila ng pag-AI, personal assistance. Talagang well service sila. Actually, sa mga netizen, they are all very accommodating. That's why pag may kami, lagi namin tinuturo sa kanila kasi talagang high quality yung mga specimen nila. Bibili ka na rin lang ng semilya, di doon na. Yes. Oo. Thank you, Dabside. Suportahan tayo, no? Mga bro at mga girly dyan. Okay, so malapit-lapit na po tayo magpaalam, pero dahil po ng dati, yung mga nagpalista po at magpapalista pa sa seminar, kayo po ay aming inanyayahan. Dahil malapit na po talaga ang petsa at pwede sila maka-avail ng products. Yes, pwede. Lahat po ng product ng ating team ay meron po doon. Atobi, NBM, ANF,
dog food at Iba pa. iba pa. Yeah. Yan. At saka I really would like to invite you and encourage you to join this. Although first time ulit namin mag-seminar ngayon for a long time because of some reason talagang we really have to do it kung ang nangyayari ngayon. So, doon bumuo kayo na isang grupo. Tsaka kumbaga isang ko rin diyan ng every time na may seminar tayo or i-arrange natin na magka meron ng talagang real organic. Mhm. Yung real organic where they can find it. Oo. Yes. May nag-ano na nga sa Facebook nakita namin na concerned siya kasi marami daw siya naririnig na, ay, hindi naman organic kung may puproduce ng A to B. Mhm. So, siya daw ay nasasaktan. Sabi yes. naman ng company sa kanila ay, hayaan nyo lang po sila. Yes, kasi sabi nga natin, hindi ho natin maalis sa ibang tao yun nga isang pangit sa ugali natin eh. Hindi ba tayo pwede maging proud na may mga kababayan tayo nagsisikap tumulong para maiakyat ang antas ng kwalidad ng mga produkto natin kaysa siraan niya ng siraan. Mhm. Ganon. Kumbaga do something na kumbaga na makakatulong sa sambayan ng Pilipino sa atin para naman tayo makilalang Pilipino na hindi lang hanggang ganito. Yes. 'Di ba? Yung mga anak natin nakakaawa yan kung medyo hindi pa kayo naliliwanagan ng isip. Pero kung hanggang yan lang talagang kaya ng isip nyo, I'm sure daratingan tayo maliliwanagan din kayo. Saka ang maganda diyan, sariling gawa natin to. Yes. Only in the Filipino. Philippines. At siguro may dagdag din natin na hindi pwedeng habang panahon tatanawin na lang natin pataas ang mga ibang bansa Yes. na tinuruan lang naman ng Pilipinas. Naku lang. Lalo na sa rice planting. Hindi, tsaka Diba? isa pa, I would suggest na sabi nga, kita mo si Trump. Trump would like, sa kanila nag-originate yung world trade. But now he is getting out of it. Yes. Because encouraging the American to buy Americans. Tama. We do the same thing. Alam nyo, ang Japan, kaya malakas ang economy niyan, kasi they patronize their own product. Yes. Oo. Ayun, tayong Pilipino, sa bagawa yan, imported ba yan? Sige, basta Oy, imported. damit ko, Saka mas imported yan. matutulungan natin dito yung mga backyard. Diba? Mm. Paggagawa ng, kung hindi man lang dito sa livestock, doon sa paggagawa ng Hindi, bag, tsaka yung sarili natin. Hindi, tsaka yung kasi buy America. Katulad when I still have my construction outfit before, marami akong kontrata sa mga US military bases. Pag na-award sa akin ng kontrata, ang agreement doon, buy American. Ibig sabihin, lahat ng raw materials ko will be coming from the US. I am not allowed to buy it here sa country natin. So, na-awardan tayo, tinutulungan tayo, pero ang negosyo nasa kanila pa rin. Labor lang tayo. Diba? So, they don't list the business. In fact, nabentahan pa nga tayo eh. Ayun. Tsaka panawagan na lang po doon sa ating mga, lalo na yung mga humahango ng alagang hayop, dahil ang balita na nga natin, bagsak sa backyard ang alok, pero sa malalaki ay hindi ganon. Hindi. So, sana po panawagan na lang in general. Hindi, yun nga. That's the reason why we developed ng 1:5 hog budget feeds. At saka, bakit namin, ano ba yung meron kayo dyan? You call us Miss Anna rito sa office, tutulungan kayo to reformulate. At kung mabagal lumaki, tutulungan din namin kayo kung baka yung inbreeding nyo. Ayan, matutulungan din tayo ng DABSIC. Gawa na yung mga klase F1, F2, to improve. So, kumbaga hindi ganun kagastos until finally you got your own. Tapos, kumbaga yung cost kasi, yan ang pinakamalaking factor dyan eh. So, kung malaking gastos mo, hindi ka talaga kikita. Yes. But, at dito, 105, yung gumagat ng 1:5, palagi ko, nakangiti lang yun. Yes. Oo, sa ngayon. So, subukan nyo po. At umattend ng seminar, sa Sabado na po tayo magkita-kita doon. Yan. Okay, so, Umabol si Ma'am Sherry. Yes. Roxanne. Good Sherry. afternoon po. Roxanne. Thank you sa lahat po ng ating mga viewers. Thank you sa lahat ng nakikinig lagi. Habang nagda-drive, nakikinig Yes, sila. opo. Thank you po kahit di kayo nag-comment dyan. At asahan nyo po yung mga napapanood yung Farmers Talk Live ay naka-upload. Yes, lahat po. Pagkatapos po nito, ina-upload po natin agad-agad sa YouTube. At saka, hindi po nabubura sa mismong Facebook natin. Pwede nyo po yung balik-balikan. Yes. Sa website din po, din po yan. Ayun, yung website nga pala natin. Punta ho kayo doon. Marami po kasing mga bago tayong mga friends na nag-inquire. Yes, opo. Siguro para mas lalo nyo makilala ang ating technology, punta po sa Yes. website. Okay. So, Pang final message?
Well, ito, tandaan niyo itong words na to para wag kayong tumanda. Mga ka-netizen, kita-kits tayo. Yes, sa Sabado. Sabado. Ba't natawa kayo? Alangan ba? Oo, bago yan po. Inaasahan ko Kita-kits. pa naman yung talagang bang orchestrated Te, pa ang millennial dating na kasi. Actually, millennial matagal na na, di ba? Okay. Team to be will continue to educate.